Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nato. Walang eksaktong taon. Sitio Sandoval, probinsya ng Negros Oriental. Marahil alam nyo na ang tampok nating karakter. Pamilyar na rin kayo sa tagpo ng ating kwento. Narinig nyo na ang pangalang Nato. Ngunit hindi nyo pa natutunghayan ang taglay niyang kakayahan. Bago pa mapabilang sa pangkat ni Kadelfin itong si Nato, namuhay ang binata bilang magsasaka sa kanyang baryo. Tahimik ang pamumuhay nito kasama ang mga magulang. Masayahin at palangiti si Nato. Hindi makikitaan ng negatibong ugali ang binata, kaya kinagigiliwan nito ng mga kababaryo. Kilala ang kanyang ama bilang mabait at mapagbigay na tao. Kaya naman napili ito bilang pinuno ng kanilang pamayanan. Iginagalang si Mang Nasyo dahil sa matatag nitong mga pasya at mga solusyon sa bawat suliraning kinakarap. Madalas namamagitan sa maliit na gulo ang matanda. Nagagawa niya itong maresolba. Nagkakasundo ang magkabilang panig. Tila isinilang para maging pinuno itong si Mang Nasyo. Alam na alam nito ang dapat gawin para mas mapabuti ang kalagayan ng kanyang nasasakupan. Nato, alam kong mabait kang bata, pero papaalalahanan pa rin kita. Ayokong masangkot ka sa gulo at kahihiyan. Hindi lang ikaw ang magdadala nito, kung hindi lahat tayo bilang pamilya. Wika ni Mang Nasyo. Huwag po kayo mag-alala, tay. Hindi ko po kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Ang gusto ko pa nga po pag nasa tamang edad na ako, maging kagaya nyo eh. Tugon ni Nato. Mahirap maging kagaya ko, Nato. Mas maganda kung maging totoo ka at gawin ang mga bagay-bagay sa sariling paraan. Nang sa ganon makita ng tao ang sarili mong gawa at hindi ang gawa ng ibang tao. Eh kung sarili ko lang po ang titignan, hindi ko po alam kung magagawa ko ba yung mga bagay na nagawa nyo. O matutularan ko ba kayo kasi magkaiba tayo eh. Yun na nga ang gusto kong sabihin sa'yo, Nato. Magkaiba tayo. Hindi mo magagawa ang mga nagawa ko na, pero maaari kang bumuo ng sariling legasiya at yon ang makikita at maaalala ng mga tao sa'yo. Wika ni Mang Nasyo. Ito ang mga salitang palagi niyang tinatandaan sa isipan. Bago mangyari ang isang kaganapan na lubusang bumago sa buhay at pagkatao ni Nato. Isang hapon, habang nag-aararo sa kanilang bukid, napansin nito ang ilang kalalakiyang naglalakad papunta sa baryo. Hindi niya ito binigyan ng pansin sa pag-aakalang dadaan lang ang mga taong iyon. Ngunit ilang sandali lang ang nakalipas. Narinig niyang nagsisigawan ang mga tao sa tahanan na malapit sa bukid. Dala ng kuryosidad nilapitan nito ng binata. Nasaksiyan kung paanong pinagpapapatay ng mga kalalakiyang dumaan ang mga tao sa loob ng tahanan. Hindi nag-aksaya ng oras ang binata at dali-daling umuwi upang balaan ang ama sa mga nakita. Hindi kalayuan ang kanilang tahanan mula sa lugar, kaya alam ni Nato na isusunod ng mga bandido ang kanyang pamilya. Pagdating sa tahanan, wala ang ama. Tanging ang ina nito at dalawang kapatid ang naroon. Pilit niyang pinapaalis ang mga ito sa tahanan dahil na rin sa banta ng panganib na dala ng mga bandido. Ay nako Nata, ano ba yung sinasabi mo? Paanong magkakaroon ng bandido sa lugar natin? Eh malayo na ito sa bayan. At saka, anong makukuha nila sa atin? Wika ng ina, si Aling Minyang.
Maniwala po kayo sa akin, Nay. Kitang-kita ko po kung paanong pinatay ng mga lalaking yun si Nakaambo. Kaya umalis na ho tayo dito. Naku Nato. Gutom lang yan. Ang mabuti pa kumain ka na. Hindi magandang biro yung sinasabi mo. Hindi po ako nagbibiro, Nay. Totoo po ang sinasabi ko, pakiusap. Umalis na po tayo dito bago pa mauli ang lahat. Wika ni Nato habang pilit na hinihila ang ina palabas ng tahanan. Maya-maya ay nakarinig ng mga tawanan ang binata. Nang dumungaw sa bintana, natanaw nito ang mga kalalakian. Pasan-pasan ng isa sa mga ito ang anak na dalaga ni Mang Ambo. Napatingin ang binata sa nakababatang kapatid. Dalia, umalis ka na dito. Sa likod ka dumaan, nandito na sila. Wika ni Nato. Nataranta ang dalaga at dali-daling lumabas ng pintuan. Sa likod siya ng bahay dumaan. Ngunit saktong paglabas nito, isang palaso ang tumama sa ulo ni Dalia. Napasigaw na lamang ang ina ni Nato. Kinuha ni Nato ang itak na nakasugbit sa dingding. Sinugod ang mga kalalakian. Nagawa nitong tagain ang isa sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli naman siya ng isa. Hinampas ng matigas na bagay sa ulo, dahilan para mawala ng malay. Hindi na alam ni Nato ang mga susunod na nangyayari. Nagising na lang itong nakahandusay na ang ina sa lupa habang nilalapastangan ng mga bandido ang patay na katawan ng nakababatang kapatid. Tinanggalan nila ng kasuotan, isinabit sa nakaekis na kawayan, sinunog ang katawan. Walang nagawa ang binata. Akmang tatayo na sana ito, kaso nga lang nakatali ang mga paa. Baka walang iya kayo. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Wika ni Nato. Isang malakas sa sipa sa sikmura ang naramdaman, dahilan para mamilipit siya sa sakit. Walang nagawa ang binata kung hindi panoorin ang kanyang ina na patuloy na hinahagupit ng mga bandido. Kinuha ng mga ito ang mga inaning pananim at sinunog ang tahanan. Matapos ay nagsipag-alisan ang mga ito na parang walang nangyari. Makalipas ang ilang minuto, nagawang kalaga ng binata ang sarili. Pilit itong tumayo. Kumuha ng timbang may tubig upang apulayin ang apoy sa paligid ng ina at kapatid. Ngunit masyado na itong malaki, kaya hindi na nagawa pa ni Nato na mapatay ang sunog. Huli na rin ang lahat dahil kapwa wala ng buhay ang mga ito. Maya-maya pa ay dumating na si Mang Nasyo. Hindi ito makapaniwala sa nasaksiyan. Nakatitig lang ito kay Nato na noon ay nakatulala sa isang sulok. Anong ginawa mo, Nato? Bakit po pinatay ang nanay at kapatid mo? Wika ni Mang Nasyo habang inuuga ang binata para magbalik sa wisyo. Hindi ako yung pumatay sa kanila, tatay. Sinugod tayo ng mga bandido. Kinuha ang lahat ng mga naipon nating salapi. At ang inatang nating pananim, pinatay nila si Nanay at Dalia. Pasensya na, dahil wala akong nagawa. Mga walang hiya sila. Magmadali ka, ayusin mo ang sarili mo. Kailangan nating bumaba ng bayan para ipaalam ito sa pamunuan. Wika ni Mang Nasyo. Tumayo si Nato at naglakad palabas ng bakuran. Hindi pa rin maalis sa isipan nito ang ginawa ng mga bandido. Habang naglalakad, paulit-ulit nitong sinasabi ang mga kataga. Ubusin ko kayo. Ubusin ko kayo. Uubusin ko kayong lahat. Sinigawan siya ni Mang Nasyo dahil baka mapagkamalang baliw si Nato. Lalo pa may dala itong itak at kapirasong tela mula sa balabal ni Dalia. Huminto sa paglalakad ang dalawa
Hinayaan ng matandang maupo si Nato. Nato, sabihin mo sa akin ang totoong nangyari. Ano ginawa nila sa nanay at kapatid mo? Mga hayop sila. Walang laban si Dahlia, tay. Ganon din si nanay. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nauubos. Wika ni Nato. Paulit-ulit lang ang sinasabi nito. Kaya naalibadbaran si Mang Nasyo. Sinampal niya ang anak para matauhan. Magising ka nga, Nato. Ano bang nangyayari sa'yo? Ipaliwanag mo ang nangyari sa nanay at kapatid mo. Biglang napatitig si Nato sa ama. Humagulgol ng iyak. Isa-isang idinitalye ng binata ang nangyari. Halos hindi makapaniwala si Mang Nasyo na gagawin ng mga bandido ang ganung uri ng karahasan sa kanyang pamilya. Huminga ng malalim ang matanda. Hinawakan sa magkabilang balikat si Nato. Ayusin mo ang iyong sarili. Nangyari na ang lahat. Hindi na natin maibabalik pa ang buhay nila. Ang isipin mo ay buhay ka. Magpasalamat ka para doon. Dahil may pagkakataon ka pang ayusin ang lahat. Hindi ka dapat manatili sa pait ng nakaraan at ikulong ang sarili sa pagiganti. Huwag kang magpapaalipin sa galit na to. Unti-unti ka nitong lalamunin hanggang sa wala nang matira sa'yo. Bakit ganun kadali para sa inyo natanggapin ang pagkamatay nila, nanay? Hindi ka ba nasasaktan, tay? Asawa't anak mo ang namatay sa kamay ng mga bandido. Masakit para sa akin ang pagkawala nila. Walang katumbas na sakit ang nararamdaman ko ngayon, Nato. Pero kung magpapadaig ako sa sakit na ito, paano ko magpapatuloy? Ang ibig mong sabihin, wala kang gagawin. Pasensya na, tay. Pero kikilos ako para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni nanay at Dahlia. Wika ni Nato. Matapos ay tumayo ito. Tumakbo papasok ng kagubatan. Napailing na lang si Mang Nasyo dahil maging siya. Yun din ang gustong gawin. Bumalik sa tahanan ng matanda upang isalba ang anumang natira mula sa pagkasunog. Sa kasamaang palad naging abo ang lahat. Dali-dali nitong hinalukay ang tumpok na nasunog na kahoy. May kung ano itong hinahanap. Dahil abala sa kung anong ginagawa, hindi nito napansin ang grupo ng mga kalalakihang papadaan. Tio Nasyo, ano pong nangyari dito? Sino po yung sumunog ng bahay niyo? Wika ng isa sa mga kalalakihan. Isa ito sa kanyang mga tauhan at pamangkin ng kanyang asawa. Nilusob kami ng mga bandido. Pinatay nila ang tiya Minyang mo. Pati na rin si Dahlia. Mga walang ya sila. Ano? Paano nangyari yun? Alam na ba to ni tatay? Hindi pa, Arman. At yon ang bala kong gawin. Alis ako papunta sa kabilang baryo para ipagbigay alam sa tatay mo ang nangyari. Habang wala ako, maaari mo bang hanapin ang pinsan mo? Masyado niyang dinamdam ang mga nangyayari dahil siya ang narito. Nasaksiyan ni Nato kung paanong pinatay ng mga bandido ang kanyang ina at kapatid. Ako na po ang bahala kay Arman. Sa ngayon, kailangan malaman ng mga taga-baryo ang nangyari para makapaganda sila sa mga posibleng kaganapan. Sige, Arman. Maraming salamat. Hindi nasunog ang maliit na kahon na ito. Eto, kapag nahanap mo si Nato, iabot mo sa kanya. Sa susunod ko na ipapaliwanag kung ano ang laman ng kahon na yan. Wika ni Mang Nasyo habang inaabot sa pamangkin ang isang maliit na kahon. Selyado ito ng kung anong papel. Nagtataka si Arman kung bakit hindi nasunog ang kahon. Gayong gawa ito sa kahoy. Sige po, Tio Nasyo. Hahanapin ko na si Nato. Sasabihan ko rin ang mga kasama na ipakalat sa baryong nangyari. Muling wika ni Arman. Matapos ay lumakad na ang matanda. Samantalang si Nato naman, patuloy na naglalakad sa gitna ng kagubatan
Walang tiyak na patutunguhan. Nagbabaka sakali ito. Masusumpungan ng mga taong pumatay sa kanyang ina at kapatid. Maya-maya pa nakarinig ito ng boses. Nang lingunin kung sino ang sumisigaw, nakita nito ang pinsang si Arman. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Ano bang ginagawa mo dito sa kagubatan? Arman, ikaw pala yan. May hinahanap lang ako eh. Sinong nag-utos sa'yo na hanapin ako? Pinapahanap ka sa akin ni Tio Nasio. Pinapabot niya yung bagay na to. Halika, sumama ka muna sa akin sa bahay. At kung yung mga bandidong hinahanap mo, hindi mo sila makikita sa lugar na ito. Sumama si Nato sa pinsan. Sa isip nito marahil tama si Arman. Ilang oras na siyang nag-iikot sa kagubatan. Wala kahit isang palatandaan ng mga bandido. Pagdating sa tahanan ni Arman, kinausap nito ng masinsina ng pinsan. Nung una ay ayaw pang magsalita ni Nato sa mga nangyari. Ngunit kalaunan ay napilitan nitong magkwento. Isinalaysay ang bawat detalye kung ano ang ginawa ng mga bandido sa kanyang kapatid at ina. Mga walang ya sila. Sa oras na makita ko ang grupong yun, hindi ko sila titigilan hanggat may natitirang buhay. Nauunawaan ko ang galit mo, pero sa ngayon wala yang magagawa. Alam mo sa iyong sarili na wala tayong sapat na kakayahan para kalabanin ang mga bandido. Bukod sa napakarami nila, sanay silang pumatay ng tao para sa katuwaan. Alam ko yun, Arman. At yun nga ang masakit eh. Dahil namatay ang nanay at kapatid ko sa mismong harapan ko na wala akong nagawa. Huwag kang mag-alala. Sinabi na ni Tio Nansyo ang lahat kay tatay. Nagpunta siya ngayon sa kabilang baryo para kausapin ito. Hindi pa nakakabalik ang matandang yon simula ng nakaraang linggo. Pero teka, maiba naman ako. Ano ba yung laman ng kahon na ipinapabigay sa'yo ni Tio Nasyo? Ang totoo, hindi ko rin alam. Siguro antayin na lang nating bumalik si tatay. Tugon ni Nato. Habang nag-uusap, hindi na malaya ni Arman na nakatulog na pala ang pinsan. Napalingon na lang ito nang marinig na humihilik si Nato. Napansin ni Arman na punong-puno ng latay ang katawan ng binata. May mga pasading ito sa muka at ilang sugat sa kilay. Halata sa itsura nito ang matinding pagod na pinagdaanan, kaya hinayaan na lamang ni Arman na magpahinga. Kinabukasan, narinig ni Nato ang boses ng dalawang matanda na nag-uusap. Dali-dali itong bumangon sa kinahigaan. Nakita ang ama na kausap ang isa pang lalaki. Mabuti naman at gising ka na, Nato. Kumusta ang tulog mo? Maayos naman po tay. Kahit papaano nakapagpahinga ako. Kailan ho kayo dumating? Kagabi, pinuntahan ko ang Tio Vicente mo para humingi ng tulong. Napaliwanag ng tatay mo ang nangyari. Mabuti na lang at hinayaan kang mabuhay na mga bandido. Alam mo bang kadalasan sa mga binibiktima ng mga bandido, hindi na nakakaligtas? Yun nga din po ang ipinagtataka ko. Hindi ko alam kung ano talaga ang dahilan nila. Bakit nila ako inayaang mabuhay? Pero nagpapasalamat ako dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Nanay at Dalia. Yan din ang inilapit sa akin ng tatay mo. Pero aaminin ko sa inyo, hindi sapat ang puwersa ng aking kinabibilangang samahan para tugisin ang mga bandido. Maaari lang silang makatulong sa pagganap sa mga ito. Ngunit wala silang magagawa pagdating sa labanan. Pero may isa pang paraan. Sana lang masumpungan ko ang taong yon. Wika ni Mang Vicente. Sino ang tinutukoy mo, Vicente? Huwag mo sabihin na yan ang piratang taga-Sitio Sandoval. Sila na lang ang pag-asa natin. Kilala ang pangkat ng taong yon bilang mamamatay bandido. Kinakatakutan sila ng pamahalaan at ng mga kagaya nilang pirata. Sinasabing ang pinuno nila ay may malademonyong kapangyarihan. Wika ni Vicente.
Biglang naintriga si Nato sa sinabi ng Shuin, kaya pinakiusapan niya itong ituloy ang kwento kahit inaawat na ni Mang Nasyo. Ayon kay Mang Vicente, ang pangkat na ito ay naglilibot sa buong kapuluan para mangulimbat at ang mga nakukuha nilang kayamanan ibinabahagi sa mga may hirap. Kilala bilang bayani ng Sitio Sandoval ang grupo at bawat isa sa mga kasapi nito nagtataglay ng kakaibang lakas o agimat. Agimat iyo. Ibig sabihin may mga kapangyarihan sila. Ganon na nga na to. Pero hindi lahat ng kasapi ay merong tangan. Iilan lang sa kanila ang meron. Ang pinuno at ang dalawa nitong malapit na tauhan. Paano ho natin sila mahanap? Wika ni Nato. Inawat na ni Mang Nasyo ang bayaw. Huwag mong punuin ng huwad na pag-asa ang isip ni Nato, Vicente. Alam mong imposibleng mahanap ang sinasabi mong tao. Kung totoong tumutulong sila sa iba, bakit hindi sila nagpapakita sa baryo natin? Alam kong hindi ka naniniwala sa kanila, Nasyo, pero marami nang nagpatotoo ng kanilang kakayahan. At hindi mo sila kailangang hanapin, Nato, dahil sila mismo ang hahanap sa'yo. Ay nako, Vicente. Nga pala, may bako. Naibigay ba ni Arman sa'yo ang malit na kahon? O tay, eto ho. Ano bang laman yan? At bakit hindi ko magawang buksan? Isang mahalagang bagay ang laman. Ipinamana ng aking mga ninuno. Hindi ko rin alam kung paanong bubuksan. Pero kabilin-bilin na nila. Ingatan ng bagay na ito. Dahil pagdating ng araw, kusa itong magbubukas sa taong karapat-dapat. Wika ni Mang Nasyo. Muli itong ibinalik kay Nato. Matapos ang pag-uusap, napagpasyahan ni Mang Vicente na doon na muna sila manatili. Binigyan ng maayos na libing si Aling Minyang at Dalia. Habang isinasagawa ang seremonya ng libing, bumalik sa alaala ni Nato ang lahat ng masayang panahon nung buhay pa ang ina at kapatid. Ganon din ang sakit at ang karumal-dumal na ginawa ng mga bandido sa kanila. Nanay, Dalia, ipinapangako ko sa libingan ninyo na hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ng pagkamatay nyo. Isinusumpa ko ito. Mamamatay lang ako kapag tapos na ang paggiganti. Nang mga oras na yon, mag-isa na lamang si Nato sa puntod. Nagpa siyang magpaiwan mag-isa dahil hindi niya matanggap sa sarili na wala na ang ina at kapatid. Maya-maya pa, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikiayon sa kanyang karamdaman. Tumingala ang binata at tumayo. Alam kong naririnig mo ko. Kung sino ko mang makapangyarihang nilalang na gumagabay sa aming lahat at may hawak ng aming tadhana, hinihiling ko sa'yo. Bigyan mo ko ng sapat na lakas at kakayahan para mabigyan ng katarungan ng kamatayan ng aking ina at kapatid. Marahil nagsasayang lang ako ng oras sa pakikipag-usap sa'yo. Ngunit alam kong nakikinig ka at patuloy akong nananalig sa'yo. Wika ni Nato. Nakatingala ang binata. Biglang kumulog ng napakalakas. Halos yumanig ang paligid. Pakiramdam ni Nato, napakalapit lang ng kulog na iyon. Palakas ng palakas ang ulan. Naramdaman din ng binata ang lamig, kaya nagpa siya itong umalis. Matapos mamaalam sa puntod ng ina at kapatid, tumayo ito. Akmang lalakad nang biglang makarinig ng boses. Tinawag ang kanyang pangalan. Tinawag mo ko, tapos bigla kang aalis. Wika nito. Napalingon ng binata sa pinagmumula ng boses. Nasumpungan ang napakalaking tao. Matipuno ang pangangatawan. Kulay ginto ang buhok. May hawak na malaking maso.
Sino ka? Ano ka, engkanto? At saka saan ka nanggaling? Ang pangalan ko ay Hangaway at hindi ako isang engkanto. Ako ay diwata ng kulog. Tinawag mo ko, hindi ba? Kaya ako ang dapat magtanong sa'yo. Pasensya na pero paano kita tinawag? Nagdadasal lang ako kanina at saka... Hindi na ituloy ni Nato ang sasabihin. Naramdaman na umiinit ang kahon na nasa bulsa. Dali-dali niya itong inilabas. Laking gulat ng binata dahil unti-unting nasusunog ang selyong papel. Nagtaka si Nato kung paanong nangyayari ang ganon. Malakas ang buhos ng ulan at kahit nababasa ang kahon, nag-aapoy pa rin ang selyo. Tuluyang naubos ang selyo. Maya-maya ay kusang nagbukas ang kahon. Naalala ni Nato ang sinabi ng ama. Kusa itong magbubukas para sa taong karapat-dapat. Ngayon, nauunawaan mo na kung paano mo kong natawag. At para masagot ng lubusan ang mga tanong mo, bakit hindi mo buksan ang kahon at tignan ang laman nito? Wika ng nilalang. Binuksan ni Nato ang kahon. Tumambad sa kanya ang makinang na itim na bato. Dahil sa pagtataka ay hinawakan niya ito. Biglang nakaramdam ng malakas na bugso ng enerhiya ang binata. Dumaloy ito mula sa kanyang kamay, papunta sa katawan at kumawala sa buong paligid. Teka, ano ba to? Ano ba tong bagay na to? Ang batong yan ay isang uri ng mutya. Luha ng kulog kung tawagin at ako ang gabay ng mutya. Ngayong naparito ko para sukatin kung talagang karapat-dapat ka sa kapangyarihang taglay ng luha ng kulog. Tugon ni Hangaway. Inangat nito ang hawak na maso. Umamba na ihahampas sa puntod ng ina ni Nato. Mabilis na kumilos ang binata upang sanggay nito. Pagkalapat ng maso sa kanyang kamay, laking gulat ng nilalang dahil nagawa ng binatang patalsikin mula sa pagkakahawak ang malaking maso. Wag na wag mong babastusin ang libingan ng nanay at kapatid ko. Wala akong pakialam kung sino ka o kahit ano ka pa. Papatayin kita! Wika ni Nato. Napatras ang manggagaway dahil naramdaman nito ang malakas na enerhiya dumadaloy sa katawan ni Nato. Sumasagot maging ang kalupaan sa bawat paghakbang ng binata na lumilikha ng mahinang pagyanig. Walang duda, ikaw nga ang karapat-dapat na magmay-ari ng mutya. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Pero maaari ko bang malaman kung ano ang kayang gawin ng mutyang ito? Malakas na kapangyarihan ang taglay ng luha ng kulog. May kakayahan itong manipulahin ang elemento ng lupa. Magagawa mong utusan ang kabundukan kung nanaisin. Ngunit nangangailangan ng iba yung kasanayan ang pagsasagawa ng kakayang iyon. Sa nakikita ko sa iyo, mukhang malayo pa ang lalakbayin mo. Pero wag kang mag-alala dahil gaya ng sinabi ko, ako ang gabay ng mutya. Sa makatuwid, ikaw ang Panginoon ko. Tugon ni Hangaway. Sa isip ni Nato, dininig ng kalangitan ang kanyang panalangin. Nagpadala ito ng isang nilalang na maaaring tumulong upang maisagawa ang mga binabalak. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang kamatayan ng nanay ko at kapatid ko. Malaking tulong ang pagdating mo. Maganda ang iyong hangarin, pero isang babala ang ibibigay ko. Sa oras na gamitin mo sa pansariling kapakanan ng kapangyarihan ng mutya,
mawawalan ito ng bisa. Tugon ng nilalang. Biglang nag-iba ang reaksyon sa mukha ni Nato. Tila nababasa ng nilalang ang kanyang saloobin. Sabihin mo nga sa akin ng away. Nababasa mo ba ang isipan ko? Hindi lang ang isip ang nababasa ko, maging ang iyong puso. Alam ko ang nararamdaman. Magkarugtong na tayo. Simula nang hawakan mo ang luha ng kulog. At kung ano man ang nararamdaman mo, nararamdaman ko din. Naku po, delikado pala. Hindi ako makakapag-isip ng masama nito ah. Pero alam mo, tama ka eh. Napag-isip-isip ko din. Walang maidudulot na kabutihan sa akin ng pag-iiganti. Kaya ngayon, ang mas pagtutuunan ko ng pansin kung paanong maiiwasan ng pananalakay na mga bandido. Huwag kang mag-alala. Kung yan ang magiging adhikain mo, kaysa mo ko. Wika ng nilalang. Matapos ay bigla itong nawala dahil dumating si Arman. Oh, nandito ka pa din? Kanina ka pa inahanap ni Tio Nasyo ah. Halika na, basang-basa ka na oh. Magkakasakit ka pa niyan eh. Kasi gusto ko munang mapag-isa, Arman. Pasensya na kayo kung nag-alala kayo ah. Tara, uwi na tayo. Tugon ni Nato. Pagdating sa tahanan, nagpalit ito ng damit upang makipag-usap sa mga kasama sa tahanan. Ano na ngayon ang balak niyong mag-ama? Itutuloy pa rin ba ang paghahanap sa mga bandido? Sa palagay ko, hindi yun ang nararapat gawin. Magiging makasarili ko kung gagawin ng bagay na ito para lang sa aming mag-ama. Napagpasyahan ko, ihanda ang baryo sa posibleng pagsalakay ng mga bandido. Tamang sinabi mo, Vicente. Hindi nga natin sila kakayanin kung tutugisin natin sila. Mas mainam pa rin ang maging handa kaysa magpadalos-dalos ng pagpapasya. Mabuti naman kung ganon. Ikaw naman, Nato, anong gusto mong gawin? Tama ang sinabi ni tatay. Mabuti nang iwasan ng kapamakan kaysa harapin natin ito nang hindi tayo handa. At saka, kulang sa sapat na kaalaman sa pakikipaglaban. Mabuti na lang at natauhan ka. Hindi ko alam kung anong nagpabago sa isipan mo, pero mas makakabuti ang naging pasya niyong mag-ama. O siya, sasabihan ko mga kasama na pumunta dito upang mapulong sila sa mga dapat gawin. Wika namang Vicente. Kinabukasan maaga itong umalis upang pumunta sa kanilang himpilan sa kabundukan. Samantalang si Nato at Arman nagpunta sa bayan upang magliwaliw. Napag-isip-isip ni Arman na kailangan ito ni Nato upang makalimutan ang nangyari kahit sa sandaling oras. Habang naglalakad sa bayan, naaaliw si Nato sa mga nakikitang nagtatanghal sa gitna ng daan. Kapistahan sa bayang iyon, kaya naman maraming tao sa lugar. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang uli tayo nakapasyal sa bayan ah. Masyado ka kasing abala sa mga gawain mo eh. Wala na kasing aasahan si nanay at tatay eh, kaya kailangan ko silang tulungan. Tugon ni Nato. Napako ang tingin nito sa isang lalaking nakaupo sa gilid ng daanan. Umiinom ito ng alak. Pamilyar ang itsura nito sa kanya. Hindi na malaya ng binata. Naglalakad na pala siya papunta sa kinaupuan ng lalaki. O ikaw, anong kailangan mo? Wala naman. Napansin ko lang parang nagkita na tayo eh. Pero hindi ko lang matandaan kung saan. Hindi kita kilala. Malamang ibang tao ang tinutukoy mo. Wika ng lalaki. Kinuha nito ang baso sa lamesa at uminom. Tumambad kay Nato ang malaking peklat sa braso. Naalala ng binata. Ito ang lalaking tinaga na hindi napuruhan. Naaalala ko na kung saan tayo nagkita. Alam ko kung sino ka. Sabihin mo sa akin.
Nasa na mga kasama mo? Wika ni Nato. Halata ang pagkagulat sa mata ng lalaki dahil naalala din ito ang itsura ng binata. Ah, alam ko na kung sino ka. Alam mo, nagsisisi ako nung binuhay pa kita eh. Bala ko sanang hanapin ka, tapos unti-unti kang patayin, gaya ng ginawa ko sa nanay at kapatid mo. Pero nandito ka ngayon sa harapan ko. Mukhang hindi ko na kailangan magpakahirap ah. Wika ng lalaki. Walang pagdadalawang isip. Dinampot ng lalaki ang boteng nakalapag sa mesa. Hinataw ito sa binata. Nagawang sanggain ni Nato ang atake ng kalaban. Isang malakas sa suntok ang ginanti nito. Dahilan para tumilapon ng malayo ang lalaki. Halos mawala ng ulirat sa lakas ng pagkakasuntok. Walang iya ka? Saan mo nakuha yung lakas na yan? Nung una kitang nakita, para ka lang basang tuta ah. Yun ang mga panahon na wala pa akong kakayahan. Pero ngayon, sisiguraduhin kong pagbabayaran mong ginawa mo sa aking ina at kapatid. Muli itong sinugod ng binata. Walang tigil na pinagsusuntok. Ramdam sa paligid ang malakas na yanig. Nang tigilan ni Nato ang lalaki, halos lasog-lasog na ang katawan nito. Anong nangyari Nato? Sinong taong yan? Isa siya sa pumatay kina Nanay at Dalia. Meron pa siyang 5 kasama. At sa oras na makita ko sila, higit pa dyan ang gagawin ko. Teka sandali lang, akala ko ba hindi ka nagaganti? Hindi ko naman siya pinatay. Pinaralisa ko lang sa gulpi. Yung katawan niyan para hindi na makatakbo. Otoridad na ang bahala sa kanya. Wika ni Nato. Nag-aya na itong umuwi. Lingid sa kalaman ng binata may mga matang nakamasid sa kanya. Habang naglalakad ang mga ito pabalik sa tahanan, biglang may humarang sa daan. Sino kayo? Anong kailangan niyo? Kayo ba yung kasama ng lalaking ginulpi ko kanina? Hindi. Pero mensahero ko ng isang taong gustong kumausap sa'yo. Halika, sumunod ka sa akin. Wika ng lalaki. Akmang lalakad na sana si Nato. Pinigilan siya ni Arman. Huwag kang magtitiwala sa taong yan. Hindi natin siya kilala. Alam ko, pero kung may mahalaga siyang pakay sa akin, siguro naman, walang masama kung susunod ako sa kanya. Ang mabuti pa, umuwi ka at sabihin kay tatay ang nangyari. Nang sa ganun hindi siya magulat kung sakaling may pumuntang otoridad sa kanya. Wika ni Nato. Matapos ay sinundan nito ang lalaki. Nakarating ang mga ito sa isang maliit na sirang kubo sa gitna ng kagubatan. At doon nakita ni Nato ang isang lalaking may puting bandana sa leeg. Kadelpin, narito na ang binata. Maiwan ko na kayo. Wika ng lalaki. Matapos ay umalis na ito. Salamat sa pagpapaunlak sa aking panyaya. Ang pangalan ko ay Delphine. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Nato. Anong kailangan mo sa akin? Nakita ko ang ginawa mo sa bayan. Mahusay ang galaw mo at meron kang naitatagong lakas. Mapapakinabangan kita sa pangkat ko. Pangkat? Anong klaseng pangkat? Aminin ko sa'yo, isa akong pirata at hanga ko sa taglay mong kakayahan. Gusto kong maging kasapi ka ng aking pangkat. Pasensya naman pero wala akong balak maging pirata. Sa iba ka na lang makiusap. Alam ko nangyari sa magulang mo. Pinatay ng mga bandido ang nanay at kapatid mo. Hindi ba kaya mo ginulpi ang taong yun? Dahil isa siya sa mga bandidong pumatay sa kanila. Wika ni Kadelphine. Nagulat ang binata at nagtaka kung paanong nalaman ng lalaki ang nangyari sa kanyang ina. Teka, paano mong nalaman ang tungkol doon? Marami akong mata sa paligid na to.
Hindi lang ako basta-basta pirata. Marami akong galamay na nakakalat sa bawat bayan na nagbibigay ng impormasyon sa akin. Bueno, hindi kita pipilitin. Kung ayaw mong sumapi sa aking pangkat, wala akong magagawa. Pero kung sakaling magbagong isipan mo at gustong sumama sa aking pinaglalaban, eto, huwag kang magdalawang isip na paputukin ng kwitis na yan. Wika ni Ka Delphine. Tumayo ito at nagsimulang maglakad palayo. Tatawagin pa sana ni Nato ang Ginoo. Kaso nga lang bigla itong naglaho. Bumalik ang binata sa tahanan nila Mang Vicente. Laking gulat nito dahil naroon na ang otoridad. Kausap ang kanyang ama. O, nandito ka na pala. Siya po ang anak ko, Kapitan. Wika ni Mang Nasyo. Nasa pangalaga namin yung lalaking ginulpi mo. Grabe yung ginawa mo sa tao. Pero mahusay ah. Dahil kasapi ng talamak na bandido ang taong yun. Matagal na naming hinahanap yung pangkat niya eh. Pinapagaling lang namin yung malalang pinsala sa katawan niya bago namin pigain ang impormasyon tungkol sa mga kasama. Wika ng kapitan. Ganun po ba? Medyo kinabahan ako dun ah. Akala ko makukulong na ako eh. Hindi mangyayari yon, Nato. Kabayanihan ang ginawa mo. Ngayon ito ang magiging simula ng iyong legasiya. Wika namang Nasyo. Matapos ang kaganapang iyon, ipinatawag sa bayan si Nato para bigyan ng parangal. Kinausap ito ng pinuno ng bayan. Inalok ng trabaho bilang isa sa mga konstable. Ngunit tinanggihan ito ng binata. Pasensya na ho kayo, pero hindi ako nababagay sa ganyang trabaho eh. Mas gugustuhin ko mabuhay ng payapa, yung walang banta sa buhay. Wika ni Nato. Dahil sa ginawa mo, magiging mainit ka sa mata ng mga bandido. Paniguradong nalaman na nila, ikaw ang dahilan kung bakit nagulpi at nahuli ang isa sa mga kasama. Tugon ng alkalde. Bahala na ho. Kung gusto nila akong hulihin, malaya silang sumubok. Wala naman akong pakialam eh. Pero isang bagay lang ang sisiguraduhin ko sa inyo, alkalde. Sa oras na galawin nila ni isa sa mga kamag-anak ko, siguradong pagsisisihan nila. Wika ng binata. Matapos ang pakikipag-usap sa alkalde, umuwi na si Nato. Mag-isa lang itong lumakad dahil abala si Arman. Habang nasa daan, natatanaw nito ang dalampasigan. Nakita nito ang isang malaking galyon na nakadaong. Sa isip ng binata, ito ang sasakyang pangdagat ng taong kumausap sa kanya. Maya-maya pa, isang pangkat ng kalalakihan ang napansin nitong nakasunod sa kanya. Huminto ang binata, ngunit patuloy na naglakad ang mga lalaki. Pinaikutan siya ng mga ito. Taglay ng mga lalaking iyon ang kaparehong marka ng lalaking binugbog niya sa bayan. Ikaw pala yung sinasabi nilang gumulpi sa aming pinuno. Oh, anong gagawin nyo? Aba, ayos ka. Ang lakas ng lobo. Tingnan mo nga ang paligid. Hindi mo ba nakikita kung ilang kami? Nakikita ako. 7. O ano ngayon? Nairita ang lalaki sa pagiging pilosopo ni Nato. Kaya naglabas ito ng patalim. Itinutok sa leeg ng binata. Tignan natin ang kayabangan mo. Kung sawa ka na sa buhay mo, subukan mong kumilos. Siguraduhin mo lang na may babaon mo yan sa katawan ko. Dahil kung hindi, pagsisisihan mo ang pagtutok ng patalim sa leeg ko. Wika ni Nato. Inambahan ng saksak ng lalaki ang binata na siyang nagbigay ng pagkakataon kay Nato para yumuko. Sinuntok nito ang lupa. Laking gulat ng mga kalalakihan dahil bigla silang tumilapon palayo. Hinawakan ni Nato sa kamay ang lalaking may patalim, paulit-ulit na sinuntok. Akmang susugod pa sana ang mga kasama,
nang biglang ipadyak ni Nato ang kanyang paa. Nagtalsikan ng mga kalalakian dahil sa lakas ng bugsong pinakawala ng binata. Nagkamali kayo ng kinalaban. Gaya ng sinabi ko, pagsisisihan niyo ang pagharang sa akin. Ginulpe ni Nato ang mga bandido hanggang sa wala na sa mga ito ang may kakayahang tumayo. Nagpatuloy sa paglalakad si Nato. Laking gulat niya nang makarinig ng malakas sa pagsabog. Mula ito sa direksyon na kinaroroonan ng tahanan ni Mang Vicente. Dali-daling tumakbo ang binata. Laking gulat nito dahil nakita niya ang mga kalalakihang may hawak na itak. Nakapalibot ang mga ito sa tahanan ng tiyuhin. Marahang naglakad ang binata papalapit sa bakuran. Nakita nitong nasa loob ng bahay ang kanyang ama, pati na rin si Mang Vicente. Nang mapagtantong nasa panganib na ang mga ito, mabilis na sumugod si Nato. Isang malakas sa suntok sa lupa ang pinakawala ng binata, dahilan para magliparan ang malalaking tipak ng bato. Tinamaan ang mga bandidong nakabantay sa labas ng bahay. Napalibutan ng alikabok ang paligid na ginamit ni Nato bilang pangkubli. Isa-isa nitong pinagsusugod ang mga kalaban hanggang sa ang naiwan na lang ay ang mga nasa loob ng tahanan. Nang humupa ang alikabok, laking gulat ng mga natitirang kalaban dahil nagsipagbagsakan na ang mga kasama nito. Magpakita ka. Kung hindi, isa-isa kong papatayin ang mga tao sa loob ng tahanan. Wika ng pinuno ng grupo. Maya-maya ay nagdatingan ang mas maraming kalaban. Alam ni Nato na wala siyang panalo sa mga ito. Nag-isip ng paraan ang binata hanggang sa makapa ang binigay ni Cadelfin. Dali-dali niya itong pinaputok sa kalangitan. Hinila ang tali. Sumabog sa kalangitan ang napakatingkad na puting liwanag. Nagulat ang mga bandido dahil alam ng mga ito kung kaninong hudyat ang puting liwanag. nasa paligid lang si Cadelfin. Bilisan nyo, kailangan na nating umalis. Dali-daling naglabasan ang mga ito sa tahanan. Bit-bit ang mga matatanda. Walang susunod. Sa oras na may makita ko, mamamatay ang dalawang matandang to. Mula sa likod ng bandido, nagpakita ang isang lalaki. Napakabilis itong kumilos. Nagawang putuli ng kamay ng pinuno ng mga kalaban nang hindi nito namamalayan. Nataranta ang mga bandido dahil alam nila kung sino ang may gawa nito. Isa-isang nagtakbuhan ang napakaraming bandido sa paligid nang hindi nakikita kung sino ang may gawa. Maya-maya pa, biglang tumahimik. May kung sinong humawak sa ulo ng binata. Muli itong isinubsob. Dumapa ka kung ayaw mong masunog. Matapos itong sabihin ni Cadelpin, biglang sumambulat ang malaimpyernong apoy. Mula ito sa kanilang likuran. Dahilan para matupok ang katawan ng mga bandido at ang punong dadaanan nito. Salamat sa pagdating, Cadelpin. Ang buong akala ko, nagbibiro ka lang sa ibinato mo sa aking kwitis. Mamaya ka na magpasalamat. Hindi pa tayo tapos. Eneus, alisin mo mga matatanda dito. Wika ni Cadelpin. Nang masiguro ang kaligtasan ng mga matatanda, tinapos na mga kasama nito ang laban. Walang natira sa mga kalaban. Natupok ang mga ito ng isa sa mga kasamahan ni Cadelpin. Salamat sa pagdating niyo, Cadelpin. Kung hindi malamang, patay na ang tatay ko. Mabuti na lang kamo. Sumakto sa oras ang pagtawag mo sa amin. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo, sa oras na paputukin mo ang kwitis, kasapi ka na ng pangkat. Mukha ngang wala ng atrasan.
Pero bilang pagtanaw ng utang na loob, sasapi po ako sa inyo. Wika ni Nato. Matapos ang kaganapan, nagpaalam ang binata sa ama. Nagulat si Mang Vicente nang makita si Cadelfin. Siya ang sinasabi kong tao. Ngayon na siya, naniniwala ka ng totoo sila. Nato, nasa mabuti kang kamay. Ipaglalaban ng taong yan ang katarungan. Wika ni Mang Vicente. Hindi sigurado si Nato sa mangyayari. Ngunit tiwala ito kay Mang Vicente. Yun din ang naging simula ng malaking pagbabago sa buhay ni Nato. Naging pirata ito. Ngunit para sa kapakanan ng nakararami. Habang tumatagal, nakakasanay na ni Nato ang bagong buhay. Bagaman nalayo sa pamilya, kampante itong nasa maayos na kalagayan ang ama. Sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon ng binata, dumadalaw ito kay Mang Nasyo. Masaya si Nato dahil natupad nito ang kanyang pangarap na gumawa ng sariling legasiya. Bagaman kinakatakutan ng masasamang loob, nare-respeto naman ito ng mga kababaryo. Tinitingala dahil sa kanilang ginawang kabutihan. Hindi lubos akalain ng binata, magbabago ng husto ang buhay. Sa kabila ng panganib na hinaharap, naging masaya si Nato dahil natupad nito ang kanyang pangarap. Nakakapaglakbay kung saan-saang lugar. Nagagawa na ang matagal niya ng gusto. Ito ay ang tularan ang gawain ng ama. Ano? Pinagsisisihan mo ba ang pagsapi sa pangkat na ito, Nato? Wala po akong pinagsisisihan na mo. Nakakatulong ako sa kapwa at nagagawa ko na ang matagal kong gusto. Marami pa tayong kakarapin. Kaya magpalakas ka, Nato. Malayo pa ang pupuntahan natin. Huwag kang mag-alala dahil darating ang araw. Malalampasan ko ang kakayahan mo. Imposibleng mangyari yun. Pero sige, walang problema. Simula nang sumama ako sa pangkat mo, mas naging malinaw sa akin ang katuturan ng buhay. Isa yan sa mga dahilan kung bakit wala akong pinagsisisihan. Hindi ako nagpasya. Ikaw pa rin ang naging susi para may sa katuparan ang mga gusto mo. Mabuhay ka sa parang gusto mo, Nato. Maraming pakikipagsapalaran ang pinagdaanan ni Nato. Sa pagdaan ng bawat pagsubok, lalong lumalakas ang binata. At sa bawat labang kinakaharap ng pangkat, lalong nadadagdagan ang kanilang karanasan hanggang sa kinilala silang pinakamalakas na pirata sa lugar. Maging ang mga dayuhang mananakop, nagawa nilang palayasin. Ito ang naging dahilan ng mga tao para patayuan sila ng rebulto sa 4 na sulok ng Sitio Sandoval. Naging ehemplo ng mga tao ang kabayanihang ginawa ni Cadelfin. Ngunit sa kasamaang palad, nakalimutan ito ng mga tao. Habang nagiging moderno ang panahon, natakpan ng makabagong kagamitan ang mga rebulto na dapat nagpapaalala na minsan ay may mga taong nagtanggol sa atin laban sa paniniil ng mga dayuhan. Isa lang ang pangkat ni Cadelfin sa mga bayaning nakalimutan ng kasaysayan. Ngunit sa mga taong nakakakilala sa kanila, mananatiling buhay ang alaala ng bawat kasapi ng mga pirata ng Sitio Sandoval. Mga kabayan, para sa interesado sa kwento ni Nato kasama si Cadelfin, isearch lang ang kwento ng baryo ng malalakas na antingero. Series yon mga kabayan, 3 episodes na tagwa 1 hour. Search nyo na lang mga kabayan kung sakaling nabitin kayo dito. Pero kagaya ng palagi nating ginagawa, ang susunod na kwento ay isang bagsak. 4:00 pa lang ng madaling araw. Nasa taniman na si Mang Rodolfo upang simulan ang pag-ani ng saging.
Dumating naman ang nakatakdang araw para mamutol at ibenta ang bunga. Ilang buwang inalagaan at pinaghirapan. Sa katunayan, siya ang may-ari ng pinakamalaking lupain ng saging. Kahit kailanman, hindi to natinag ng anumang sakuna katulad ng bagyo. Nanatili itong nakatindig sa kabila ng hagupit, bagay na pinagtataka ng ibang magsasaka. Bilib talaga ako sa inyo, no? Mang Rodolfo, hindi ko alam kung anong mahika ang inilibing mo kasama ng mga punla para manatiling saganang pananim. Dito kasi sa lugar natin, sagingan mo lang yung bukod tanging hindi nasira eh. Kakatapos lang ng bagyong dumaan dito sa atin. Baka pwede mo namang sabihin sa akin ang sekreto mo para magawa ko. Wala nang natira ni isang puno sa pananim ko eh. At saka, hindi pinatapos ni Mang Rodolfo si Dante. Alam niyang nandito lamang ito para inisin siya. Ulit-ulitin ang mga salitang naririnig niya noon pa man. Mangungulit at kapag hindi pinagbigyan ay magagalit. Hindi pa sumisikat ang araw pero may gana ka ng mang-ines. Bakit hindi ka muna umuwi sa inyo? Magkape, maupo sa sala, o hindi kaya makinig ng balita sa radyo? Na siya namang ikinatigas ng mukha ni Dante. Sa kanilang dalawa, siya pa ang may ganang magalit. Eto ang tanda-tanda mo na, hindi ka marunong rumespeto sa mga tao. Kita mo nagsasalita pa ako, pinutol mo kaagad. Ay nako, hindi ka natuto ng respeto ano? Porket sagana yung taniman mo, sasabayan mo ng masamang ugali. Hindi porket wala kang magawa sa buhay, istorboin mo ang ibang tao, mandadamay ka. Dante, marami pa akong gagawin at wala akong balak na sayangin ang oras ko sa taong katulad mo. Kagad tinalikuran ni Mang Rodolfo ang bisita. Panay na rin ang kanyang paghugot ng hininga upang paupain ang tensyon na nararamdaman. Ayaw niyang makaramdam ng galit. Gayong umaga pa lang, ibinuhos na lamang ang buong atensyon sa pag-aani ng saging. Nang dumaan sa mahigit 20 puno, itinigil muna ni Mang Rodolfo ang gawain. Naupo siya sa tabi. Inilabas ang baon na tinapay at kumain. Maliwanag na rin ang paligid dahil sumikat na ang araw. Ilang sandali pa, napalingon siya nang marinig ang malakas na boses ng anak na si Rafael. Tatay Rodolfo, nasaan ho kayo? Napabuntong hininga na lamang si Mang Rodolfo nang makitang nagsisimula na naman ang anak. Likas itong mabiro kahit na seryoso ang sitwasyon. Rafael, nandito lang ako ha. Umagang-umaga ginagambala mong paligid eh. Hinaan mo nga ang boses mo. Alam mong nakita mo na nandito ako, sumisigaw ka pa. Hey, nandito lang pala ang gwapo kong tatay. Ang dakilang si Rodolfo. Isang magsasaka na kinaiinggitan ng lahat. Sinabing manahimik ka ito, nangaasar pa talaga. Baka gusto mong itali kita sa puno ng saging. Huwag mo kong sisimulan ha, maaga pa. Ito naman si tatay, hindi na mabiro eh. O ito, dinalhan ho kita ng kape. Nakita ko kasi na nagbulsa ka ng tinapay eh. Nga pala tay, dumaan si Mang Gimo kanina lang. Ang sabi niya, magpapatid daw siya ng 2 buwig ng saging. Kung pwede yung maihinog na sa susunod na araw. Nagbigay na nga ng bayad eh. Eto naman, tinanggap mo naman kagad. Ay nako Rafaelo, saka na lang sana. Hindi pa natin alam kung may maibibigay tayo. Hindi pa maihinog sa susunod na araw ang mga saging dito. Siguro, aabutin pa ng 5 araw o 1 linggo. Wala na toy. Binigay na eh. Alangan naman hindi ko patanggapin. At saka, ako na ang bahalang maghanap ng maibibigay kay Mang Gimo. Oy Rafael, huwag kang gumawa ng kahit ano ha. Alam ko na yan eh. Lalagyan mo ng pampainog. Ay naku talaga tong taong to. Iwas-iwasan mo ang ganyang ugali ah. Ayaw ni Mang Gimo ng ganyan. Hindi ka na nadala nung nakaraang araw ah. Tatay naman,
Wala namang pinagkaiba eh. Pareho lang naman maihinog saka mapapabilis pa. Ay nako, hindi na lang makinig. Huwag ka nang maraming sinasabi. Tumulong ka na lang. Dalin mo sa bahay ang mga saging. Ingatan mo nang hindi maiwalay sa buwig. Buwig ang bibilangin ng sukay natin mamaya. Nang makalis na si Rafael, ibinaling ni Mang Rodolfo ang pansin sa paglilinis. Pinuputol niya ang mga tuyong dahon ng saging. Inalis na rin ang mga ligaw na damo, pati na rin ang halamang nakapalibot sa bawat puno. Habang ginagawa niya ito, napansin niya na merong umaaligid. Pasimple niyang tinignan. Nakita ang isang lalaki sa hindi kalayuan. Ito rin ang lalaki na madalas nakikitang pakalat-kalat sa lugar. Hindi niya ito kilala, o maging ang kanyang anak ay wala ring ideya kung sino ito. Nang tumagal, napagpasya niyang lapitan upang magtanong. Pero habang papalapit siya sa kinalalagyan nito ay meron pang ibang napansin. Kakaiba ang bigat ng presensya ng lalaki at sa sandaling matukoy kaagad siyang naging alisto. Magandang umaga, iho. Huwag mo sanang mamasamayin ang aking katanungan. Ikaw ba ay may hinahanap? Mag-iisang linggo na kasi. Nakikita kita dito sa lugar namin eh. Napansin yon ng iba ko pang kakilala. Sino ka ba? Anong pakay mo dito? Tumingin lang kay Mang Rodolfo ang lalaki. Halos walang reaksyon. Ni hindi man lang nagpakita ng interes sa usapan. Nang hindi pa rin ito nagsalita makalipas ng ilang segundo, nagtanong muli ang matanda. Talaga bang wala kang balak sumagot o pipi ka? Iyo, mas mainam na magsalita ka para alam naming taga rito kung anong pakay mo. Hindi kami basta-basta tumatanggap ng panauhin na wala man lang balak magpakilala. Sa ginagawa mong yan, may tsansang pag-isipan ka ng masama o hindi kaya naman pagkaisaan ka dito. Pilit na hinuhuli ni Mang Rodolfo sa salita ang lalaki. Pero kahit anong gawin niya, nanatiling tikom ang bibig nito. Nainis na ang matanda, kaya diniretso na lamang. Siguro, kapag sinabi ko kung ano ka, magsasalita ka na. Mabait akong tao, iho. Kaya kung pwedeng magpakilala ka na, yun na ang gawin mo. Kung ayaw mong magpakilala, pwede kang umalis. Bago ko pa maisipang iligpit ang katulad mong aswang. Dito natauan ng lalaki. Mahahalata ang takot sa muka. Nang walang sali-salita ay nagmamadali itong umalis. Patakbong lumayo sa lugar. Napailing na lamang si Mang Rodolfo habang tinatanaw ito. Napapaisip siya kung bakit nga ba lumitaw sa kanila ang taong iyon. Nagsimula na ring makabuo ng samot-saring kaisipan sa posibleng pakay ng lalaki. Pero bago pa maisalita ay dumating si Rafael. Merong dalang masamang balita. Tatay Rodolfo, narinig niyo po ba ang balita sa kabilang sitio? May natagpo ang bangkay malapit sa ilog. Si Lolo Tonying. Bangkay sa ilog si Tonying? Sinasabi mo bang patay na siya? Paano? Kausap ko lang siya kahapon at pwede ba, Rafael? Kung wala kang ibang maisip, magtabas ka na lamang ng dama. Tatay, sa pagkakataon ngayon hindi po ako nagbibiro. Patay na po ang kaibigan niyong si Lolo Tonying. Ang sabi sa nakakita ng bangkay, hindi nalalayong gawa ito ng aswang. Maraming kalmot, may kagat, bakas na hindi gawa ng anumang hayop o tao, kung hindi uri lamang ng aswang. Pumantig ang tenga ni Mang Rodolfo sa narinig. Hindi dahil sa nalamang patay na ang kaibigan, kung hindi sa salaring aswang. Iniwanan niya na ang gawain. Nagmamadaling nagtungo sa kabilang sitio upang masuri ang nangyari. Katulad ng sinabi ng anak, malamig na bangkay na lamang ang naabutan. Dahan-dahan ding dinurog ang kanyang kalooban. Dahil sa lahat ng taong nakilala, si Mang Tonying ang namumukod tangi sa lahat. Sa kabutihan,
sa kabaitan at sa pagiging matalik na kaibigan. Kausap lang niya ito kahapon. Nagkatuwaan pa sila pero ngayon ay sumakabilang buhay na. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng kaibigan mo, Mang Rodolfo. May sasabihin po ako ha. Kagabi bandang 12:00. Naalimpungatan ako sa kakaibang ingay eh. Nakakakilabot. Parang mabangis na hayop tapos merong sigaw. Natakot ako kaya hindi ko na inalam eh. Isa pa, saglit lang naman din eh. Mga ilang segundo lang. Sa inuwa ko, Mang Rodolfo, baka yun yung oras na inatake si Lolo Tonying ng isang nilalang. Parang aswang eh. Hindi imposible na tama ka, Danilo. Kung sino man ang damuhong yon, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Tama lang ho na gumanti ka, Mang Rodolfo. Napakabait ni Lolo Tonying tapos namatay lang siya sa kamay ng isang aswang. Kahit ako man kapag nakita ko yung hayop na yun, walang pagdadalawang isip papatayin ko. Katulad ni Danilo ang hinanaing ng lahat. Hinikayat ni Mang Rodolfo na ipagiganti ang sinapit ng kaibigan. Hindi lang sa kanya naging mabuti si Mang Tonying, kung hindi sa lahat ng kabaryo. Tinawag pa itong lolo ng karamihan dahil magaan kung makitungo at parang inaalagaan silang lahat. Dahil dito, unti-unti na ring nabuo sa kalooban niya ang ideyang magiganti. Sa hindi inasahan, biglang naisip ni Mang Rodolfo ang lalaki kanina. Nagmamadali siyang umalis at bumalik sa sagingan. Nagbabaka sakaling makita uli. Hindi rin nabigo dahil naroon nito. Nakasandal pa sa puno sa pinakadulo. Lalapitan na sana ni Mang Rodolfo. Kaso nga lang mabilis itong lumayo sa lugar. Hindi na rin niya nasundan dahil dumating ng hinihingal si Rafael. Si tatay naman oh. Daig pa ang kabayo sa bilis ng pagtakbo eh. Ano bang naisip niyo? Bigla-bigla na lang kayong umaalis. Ang hirap niyo pang habulin. Tignan mo na wala na. Bakit ka ba kasi sunod ng sunod? Hindi ba pwedeng mapermi ka sa bahay? May hinahabol akong tao. Dahil sa'yo, hindi ko na naabutan. Sinuri ng tingin ang buong taniman. Ano daw? Sino ho ba kasi ang hinahanap nyo? At saka bakit nyo naman kailangang habulin? Naglalaro ba kayo ng habulan tapos ikaw yung taya? Puro kakalokohan ha? Ang hinahabol ko, ang posibleng salarin sa pagkamatay ni Tonyeg. Nararamdaman kong aswang ang taong yon. Ilang araw na siyang nagmamanman sa lugar natin. Kinakailangan ko siyang mapigilan bago pa makapambiktima ng ibang tao. Yung lalaki na pabalik-balik dito sa atin. Tay, hindi naman yun aswang. Nakita ko nga kausap ni Don Ramon eh. Siguro, nautusang magbantay. Don Ramon, sinasabi mo bang tauhan nyo ng hambog na Don? Kung ganun man, sana sa baboyan siya palakad-lakad, hindi kung saan-saan. Hindi rin ako kumbinsido na hindi yun aswang. Nararamdaman ko, merong kakaiba sa kanya. Ayang ka na naman sa pakiramdam mo to eh. Alam kong nabiyayaan ka ng mutya ng kalikasan. Pero hindi mo ba naaalala na minsan ka na rin nagkamali dahil puro ka hinala? Lahat ng mapupuntang tao sa lugar natin na hindi pamilyar sa inyo, pinaghihinalaan mong aswang. Ay, baka kapag nagkataon, mapasok ka pa sa gulo dahil dyan. Natahimik si Mang Rodolfo. Tama ang anak. Minsan na siyang nagkamali dahil sa padalos-dalos na kilos. Pero para sa lalaking umaaligid sa kanilang lugar, sigurado siya. Magmula noong nagkamali, tiniyak niya na hindi na mauulit pa. Naging maingat na rin at pinapakinggan ng pakiramdam bago gumawa ng isang plano. Rafael, ang lalaking yon ay isang aswang. Maaaring nagkamali ako noon pero hindi na ngayon. Ang hiling ko lang sa iyo ay tulungan mo kung mahuli siya. Kasalanan mo naman kung bakit hindi ko nahabol eh. Bigla-bigla ka kasing sumisigit.
Aray ko naman. Bakit yun naman kailangan mangaltok, tay? Pero pwede ba? Saka na natin isipin ng lalaking yun. Kailangan na po nating umuwi oh. Nagugutom na ako eh. Ayos ka rin kakakain mo lang kanina, kakain ka na naman. Kaya lumalaki ang katawan mo dahil puro pagkain ang iniisip mo. O sige, dahil hindi na rin natin magilap yung lalaking yon, umuwi na muna tayo. Kailangan ko rin magpalit dahil nangangamoy pawis na. Oo nga tay, nangangamoy ka talaga. Hindi lang amoy pawis. Amoy matanda na amoy lupa. Talagang gusto mong mapalo ka. Hoy! Halika dito! Lumapit ka nang makatikim ka! Kumaripas ng takbo si Rafael habang natatawa sa kanyang sinabi. Humabol naman si Mang Rodolfo na bahagyang sumama ang pakiramdam sa narinig. Hindi na bago sa kanya ang panunukso ng anak. Isa ring biro ang paghabol niya dito para mapalo. Pasado 11:00, nagdatingan ang mga suki na bibili ng saging. Humabol pa ng pamumutol sila Mang Rodolfo at Rafael dahil kinulang ang naunang ani. Kailangang marami ang makuha dahil nalalapit na ang mahal na araw kung kailan malakas ang bilihan nito sa palengke. Habang abala sa gawain, hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang muling paglitaw ng lalaki. Pero sa pagkakataong iyon, may kasama itong dalawa. Sa pagtataka, minadali ni Mang Rodolfo ang pag-aasikaso sa mga suki upang harapin ang nasabing grupo. Nang matapos na ang lahat, hindi na sila nag-aksaya ng oras ni Rafael. Tatay Rodolfo, parang kakaiba yung isang lalaki ah. Tama ka nga ho, aswang yan. Nang mapuna ang lalaki matapos makaharap sa malapitan. Sa puntong ito, hindi tumakbo ang tatlo. Taas noong nakatindig habang pinagmamasdan sila ng tingin sa nakakainsultong paraan. Hoy kayo, huwag niyo kaming tinitignan ng ganyan ah. Baka inaakala niyo magiging mabait kami ni tatay. Wala kaming pinapatawad kahit mas bata sa amin ang kaharap. Ano naman? Baka gusto mong balian kita ng buto ngayon. Kung inaakala mo na mabait din kami, nagkakamali kayo. Hindi na mabilang sa daliri ang naitumba namin. Baka gusto mong dumagdag pa kayo. Kung tirising kitang unano ka, kung makaasta ka parang ang laki mong tao ah. Kung tutusin hindi ka pa nga lalagpas sa balikat ko eh. Unano? Hoy, manahimik ka ha. Kung ayaw mong makatikim ng kamao ko, dudurugin kita eh. Isa ka pa, mukha kang takore. Ang taba-taba mo pero ang liit mo. Ang liliit yung tao pero grabe kayo makaasta. Ano yan, tabang-tabangan? Tama na yan. Ano bang pinunta nyo rito? Ikaw, bakit ka tumakbo kanina nung kinakausap kita? Talagang bumalik ka pa nagsama na mga kasama dito. Ano? Ako ba yung kausap mo, tanda? Malamang sa'yo nakatingin eh. Tignan nyo nga yung itsura nyo. Ang dudungis nyo. Ang yabang nito ah. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo ah. Kunti pa, makakatikim ka na sa akin. Nakakatingin mo? Sige nga. Halika nga dito. Kanina pa rin ako nag-iinit sa inyo eh. Tama na yan, Rafael ah. Huwag mo nang patulan. Wala ka rin pinagkaiba sa kanila kung sasabayan mo ang ugali ng mga yan. Seryosong usapan tayo. Sino kayo at anong pakay nyo sa lugar namin? Mahabang katahimikan ang pumagitna bago nagsalita ang ikatlong lalaki. Inutusan kami ng amo namin na bilhin ang lupa nyo sa halagang hindi nyo maaaring tanggihan. At sino naman siya para sabihin yan? Hindi ko kailanman ipagbibili ang lupang minanapa sa aking mga ninuno. Kung sino man ang amo na yan, balikan mo. Sabihin mo, hindi ko ipinagbebenta ang lupain. Oh, mga unano, ano pang inaantay nyo? Magsiuwi na kayo. Pakisabi sa sungot yung amo na wala siyang makukuha sa amin. Doon siya sa iba bumili.
Marami pang bakanting lupa dito. Hindi kayo pwedeng tumanggi. Dahil mapipilitan ng amo namin na manggulo hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. E di parang kagaya nyo pala yung amo nyo may sira yung ulo. Sabihin nyo siya yung pumunta dito. Makipag-usap sa amin. Kami mismo magsasabi sa kanya na hindi namin ibebenta ang lupa. Sige na, umalis na kayo. Pakisabi sa amo nyo, huwag na siyang magtangka na magpadala ng utosan dito. Dahil kapag ako hindi nakapagtimpe. Hindi na kailangang tapusin ni Mang Rodolfo ang kanyang salita. Naintindihan na ito ng tatlo. Lumakad na rin sila papaalis ng lugar. Kung ganon tayo palang minamanmanan. Pero bakit kaya aswang ang pinadala sa atin? Ibig sabihin kaya, posibleng hindi rin normal na tao ang amo nila. Pero bakit tayo? Wala naman tayong ginagawang masama. Yan din ang dapat nating alamin. May tanong din ako eh. Anong nakita ng amo nila para magka-interes sa lupa natin? Ilang dekada na ang lumipas. Ngayon lang tayo nakaranas na merong naglakas ng loob na bumili ng lupa sa atin. Kung isa man siyang halimaw, marahil hindi niya alam ang tungkol sa akin. Pero parang imposible. Ang alin ang imposible, tatay? Sa isip ni Mang Rodolfo, kung isang aswang ang gustong bumili ng lupain, imposibleng hindi mararamdaman ang kanyang tangan. Kung malalaman kaagad ng isang antingero kung tao o hindi ang karap, ganon din ang mga aswang. Nakikilala nito ang mga taong may pangontra laban sa kanila. Kaya labis ang pagtataka. Sa kabilang banday namuo ang pagdududa. Siguro, talagang gusto lang nilang manggulo. Rafael, mula ngayon, maging mapagmatsyag ka sa paligid. Maging alisto ka rin dahil baka bigla silang umatake. Hindi natin alam ang totoong pakay nila. Mas mainam na maging handa tayo kung sakali mang may mangyari. Simula sa puntong iyon, binawasan ni Rafael ang pagiging maloko. Naging seryoso ang binata. Hindi na bago sa kanya ang ganitong sitwasyon. Ilang beses na itong nangyari sa buhay nila ni Mang Rodolfo dahil talagang lapitin ng aswang, lalo pat merong tangan. Tinulungan niya ang ama sa pagmamasid sa paligid. Kaagad pinaalam kung ano ang mapapansin. Lumipas ang 2 araw na naging bantay sarado ang mag-ama. Wala pa namang nangyari, pero pabalik-balik sa lugar ang mga lalaki. Hanggang palitan lang ng salita ang kanilang nagagawa dahil hindi naman sila sinasaktan ng mga lalaki. Tana, ibenta mo na kasi yung lupa sa amo namin para hindi na kami pabalik-balik dito. Nakakapagod na eh. Nakakapagod na pala eh. Bakit hindi kayo umuwi na lang tapos wag nang bumalik dito? Gumamit din kasi kayo ng utak paminsan-minsan. Hindi puro pagmamayabang at kabalbalan yung ginagawa nyo. Hoy, manahimik ka. Hindi ikaw yung kausap. Isa ka rin eh. Ikaw yung sumasagot, hindi ka namang kinakausap. Mga iyo, hindi ko galing ulit-ulitin ang salitang nabitawan na. Alam kong malinaw niyong narinig ang sagot ko nung nagtanong ang isang kasama nyo, kaya magsiuwi na kayo. Naaalibadbara na ako sa pagbumuka niyong dalawa. Bakit ba kasi ayaw niyong ibenta? Malaking pera naman yung ibabayad sa inyo eh. Hindi lang lupa ang mabibili nyo sa halagang matatanggap. Makakapagpatayo pa kayo ng magandang bahay. Mga hayop na maaalagaan. Sasakyan o kung ano-ano pa. Wala nga kaming pakialam sa mga ganyang bagay. Bakit ba kayong mga maliliit na taong unano hindi marunong makaintindi? Sabihin niyo sa akin kung sino yung amo niyo. Ako na ang kakausap sa kanya. Hindi namin maaaring sabihin kung sino siya. Yun ang utos sa amin eh. Kumbinsihin lang kayo na ibenta ang lupa nyo. Magsewi na kayo. Wala kayong mapapala sa amin. Huwag na rin kayong babalik dahil hindi na magbabago ang desisyon ko. Kaagad pinagsarahan ng pintuan ni Mang Rodolfo ang 2 binata.
Kaninang umaga pa nag-uusap. Sumapit na ang gabi. Hindi pa rin sila tinatantanan. Kahit hindi nila hinarap, patuloy pa rin sa pangungulit. Nang marinde si Rafael, kumuha ito ng isang balde ng tubig. Walang pasabing itinapon sa dalawa. Nagalit ito at dito na napilitang umalis. Tubig lang pala yung katapat eh. O sige, subukan yung bumalik. Hindi ako magdadalawang isip na sabuyan kayo uli. Anak, bakit ang baho ng tubig? Ano ba ang binuhos mo sa kanila? Yung pinagugasan ng pinggan nung nakaraang araw. Nakalimutan kong itapon eh. Mabuti nga lang nagamit pa ngayon. Nako kang bata ka. Buhusan mo nga ng sabon. Napakatindi ng amoy. Kagad tumalima si Rafael. Inasikaso ang paglilinis ng nangangamoy na tubig. Habang ginagawa ito sa labas, napansin niyang may tao sa sagingan. Hindi pinansin nung una sa pag-aakalang napadaan lang. Pero nang naroon pa rin ito sa mga sumunod na sandali, dito na siya naghinala. Tinawag niya ang ama at sabay silang nagtungo sa lugar. Madilim sa bahagi ng sagingan dahil sa matatayog na puno at nagkakapalan na mga dahon. Natatabunan ang liwanag ng buwan, kung kaya't hindi mamukaan ang lalaking karap. Sino ka? Anong pakay mo rito? Wala kang dalang patalim o sako. Hindi ka naman siguro magnanakaw ano? Hindi ito sumagot sa kanya. Nakatayo lang habang palipat-lipat ang tingin kina Mang Rodolfo. Ilang sandali pa, umalingasaw na sa buong paligid ang matinding amoy. Naalerto ang matanda, kasabay ng paghahanda ng sarili dahil sa paparating na aswang. Maging alisto ka, Rafael. Hindi lang isang aswangan nandito. Dalawa ang bilang nila. Mas mabuti sigurong umuwi ka muna. Ako nang bahala sa mga to. Bakit ay? Akala niyo ho ba kailangang handa? Ako rin. Kaya kong makipagsabayan. Inilabas ni Rafael ang buntot page mula sa bitbit na sako. Hindi napansin ni Mang Rodolfo na yun pala ang dala ng anak buhat sa pagmamadali. Siya naman ay dinama ang pagiging aktibo ng tangan, ang mutya ng saging. O sige, total handa ka na, walang problema. Pagtulungan natin ang mga to. Mukhang hindi matanggap ng amo nila ang desisyon ko. Talagang nagpadala pa ng mga aswang. Rafael, maganda ka. Anumang oras ay susugod sila. Hagupitin mo! Naging maaksyon ng labanan sa pagitan ng mag-ama at ng mga aswang. Maliksi, mabilis ang kilos, na nagawang ilagan ang bawat atake nila. Pero hindi rin tumagal dahil nanaig ang biyayang ipinagkaloob ng kalikasan. Ang mutya at ang buntot ng pagi hindi tumigil sa paggagupit hanggat nabubuhay pa ang kalaban. Ilang sandali pa, nakahandusay na lamang ang mga ito. Duguan at halos lumabas na ang lamang loob sa laki ng sugat sa tiyan. Mahinang uri naman pala ang mga nilalang na ito. Hindi naman pala tatagal ng ilang oras. May gana pang lumusob dito. Pero sayang lang binuhay sana natin ang isa para matanong kung sino ang nagpadala sa kanila. Hindi bale na tay. Nakakasiguro ko na hindi lang dalawa ang bilang nila. Kung interesado sa lupa natin ang amo nila, malamang magpapadala pa siya ng alagad. Ang tanong lang talaga, sino naman? Sa susunod na natin isipin yan. Iligpit muna natin ang mga bangkay bago pa malaman na mga kapitbahay natin. Kapag nagkataon, may usap-usapan na namang kakalat. Alam mo naman ang mga tao dito, nakakita lang ng kung ano, marami nang sinasabi. Naghukay sila sa pinakadulong bahagi ng taniman. Itinambak ang mga bangkay at doon sinunog. Hindi nila iniwanan hanggat hindi naging abo ang bawat buto ng napuksang nilalang.
Kinabukasan, naging abala si Mang Rodolfo sa pagsusuri sa pananim. Nililinis at inaalisan ng mga tuyong dahon na itinambak doon sa hukay na pinagsunugan ng katawan ng aswang. Sa kalagitnaan ng kanyang trabaho, dumating ang matagal nang hindi nakikita na kapatid, si Mang Dionisio. Dionisio, ikaw ba Abat, ang tagal na panahon nung uli tayong nagkita. Kumusta ka na? Ay saan ka nakatira ngayon? Anong impyerno ang naghatid sa'yo dito? Eto namang Rodolfo, kumakasabi ng impyerno. Hinay-hinay ka nga sa pagtatanong. Hindi ko masasagot kung sunod-sunod. Ay, doon na tayo sa bahay mag-usap nang makapagmerienda rin tayo. Sakto may dala kang tinapay, may kape sa bahay. Naging masinsinan ang usapan ng magkapatid. Mula sa simpleng kumustahan, nauwi sa seryoso. Hindi nakasali si Rafael dahil mahalagang usapin ang naungkat. Binalikan ni Dionisio ang napagkasunduan ng kanilang ama at ng isang negosyante ang tungkol sa pagbebenta ng lupain noon. Hindi ito naituloy sa hindi malamang dahilan. Teka, sandali nga. Huwag mo sabihing may kinalaman ka sa pagpapadala ng mga tauhan dito para sindakin kami ni Rafael. Dionisio, magsabi ka nga ng totoo. Anong kalokohan ang pinasok mo? Ay, baliw ka bang matanda ka? Anong pagpapadala ng mga tauhan? May nanggugulo ba sa inyo? Kakadating ko lang dito kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Meron. At hindi ordinaryong tao. Meron silang lahing aswang. Kamuntikan na nga kami kagabi. Mabuti na lang at nagawa naming labanan. Teka, paanong nangyari? Wala naman yan sa usapan namin eh. Usapan niya! Sabi na nga ba may kinalaman ka sa bagay na yon. Hindi ko akalain na magagawa mong ibenta sa masamang nilalang ang mga kadugo mo. Traidor ka! Hindi lang sa lupain ang angka natin, kung hindi pati na rin sa kapatid mo at kay Rafael na iyong pamangkin. Hoy, matanda magulos dili ka nga, Rodolfo. Huwag kang magalit sa akin. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Amo na tigilan na kayo. Hindi bale na. Ngayong alam na namin na isa kang traidor. Hindi lang sa aswang na pinapadala dito kami mag-iingat, kung hindi pati na rin sa'yo. Mabuti pang umalis ka na, bago pa ako makagawa ng kung anong ikakasama mo. Sinubukan pang makiusap at magpaliwanag ni Mang Dionisio, pero hindi na nakinig si Rodolfo. Hindi niya lubos akalain na magagawa ito ng kapatid sa kanya. Noong nabubuhay pa ang kanilang ama, alam niyang may kinausap itong negosyante na siyang bibili ng lupain. Napilitan lamang sa desisyon dahil naging maselan ang pagbubuntis ng ina at kinakailangan ng halaga para sa ospital. Pero hindi natuloy dahil merong nalaman ang ama tungkol sa negosyante. Walang nakakaalam sa kanilang magkakapatid kung bakit. Pero sa palagay ni Mang Rodolfo, tungkol ito sa pagkatao ng amo. Tay, sa tingin niyo, sariling desisyon ni Tio Dionisio ang nangyari o baka naman naipit lang din siya? Pakiramdam ko kasi parang labag sa kalooban niya na ipagbenta ang ari-arian ng angkan niyo eh. Anong ibig mong sabihing naipit lang din siya? Kasi hindi ba, matagal nang usapin ang bagay na to. Paano kung pinuntahan si Tio Dionisio ng negosyante tapos binantaan? O hindi kaya siya mismo yung lumapit at nakipag-usap na bilhin uli yung lupa? Hindi natin alam kung anong totoo, tay. Mas mabuting huwag tayo magpadalos-dalos. Alamin muna natin ang totoong kaganapan. Alinman sa dalawa, kapag nalaman ko kung anong kalokohan ang pinasok ng tiyo mo, hinding-hindi ko na siya mapapatawad. Kahit kapatid ko pa siya. Pareho kaming nangako sa puntod ni tatay. Aalagaan at ipapamana sa mga apo ang lupang kanilang iniwan. Kung magpupumilit siyang ibenta, magkakamatayan kami. Wag naman sanang umabot sa ganun, tay. Wala na akong gwapitong tatay niyan.
Hoy, huwag ka magbiro ngayon, Rafael ha. Wala ako sa wisyo para makipagbiruan. Basta sinisiguro ko, hindi ko mapapatawad si Dionisio kapag binenta niya ang lupain. Nang mga sumunod na araw, pabalik-balik si Mang Dionisio sa kanila. Kinukumbinse si Mang Rodolfo na ibenta na ang lupa. Paulit-ulit na humihindi ang matanda. Kahit anong pakiusap, hindi niya magawang sundin ng kapatid dahil mas nangingibabaw sa kanya ang pagpapahalaga ng pangakong binitawan sa yumaong ama. Isa pa, hindi niya maaaring ibigay sa ibang tao ang sagingan dahil ito ang nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas at kakayahan para kalabanin at tapatan ang anumang banta ng aswang o ibang elemento na umaaligid sa lugar. Magmula nang mamatay ang kanyang ama na mag-isang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid dahil hindi nakaligtas sa maselang panganganak ang ina. Sa sagingan siya na malagi, ang taniman ang bukod tanging naiwang alaala ng ama at hindi inaasahang matagpuan ang naiibang puno sa kalagitnaan. Naghahanap siya ng puso na maaaring ulamin ng sandaling iyon nang biglang may kung anong puwersang sumakop sa pagkatao. Sandali niyang nakalimutan ang takbo ng paligid. May kung anong nahulog mula sa mismong puno. Nang bumalik siya sa ulirat, nakita niya ang maliit na bato sa kanyang kamay. Natuwa pa siya at itinabi ito sa puno. Binaliwala. Pero pagkauwi ng tahanan, nagulat siya dahil nasa bulsa ito. Bumabalik lamang ito sa kanya kahit anong tapon. Dahil dito, tinanggap na lamang niya at sa paglipas ng panahon, unti-unting naintindihan ang gamit na bato. Hanggang sa naging kasangga sa oras na may nilalang na maglalakas ng loob na manggulo. Magmula noon, buong buhay niyang inalagaan ang sagingan kapalit ng natanggap na mutya. Sa pakiwari niya, hindi lang siya ang ginagabayan nito, kung hindi pati na rin ang taniman na saganang-sagana. Tay, umalis na nga si Tio Dionisio, pero may pumalit kagad. Hindi na talaga tayo matatahimik eh. Sa umaga, si Tio ang manggugulo. Tapos paglipas ng ilang oras, pagsapit ng gabi aswang naman. Tignan mo tay, sinasalanta ang sagingan. Nang makitang sinisira ng mga nilalang ang pananim, kagad nagmarcha si Mang Rodolfo patungo sa lugar. Nanggagalaiti sa galit habang hawak ng maigpit ang itak. Sa sandaling makalapit ay kagad tinaga ang aswang. Natamaan naman, hindi na tinigilan ng matanda hanggang sa maputulan ng hininga. Tinangkapang tumakas ng isa, pero napigilan ni Rafael. Sinakal gamit ang buntot pagi. Hindi na ito nakatakas. Nangisay ng husto hanggang sa bumulagta. Tumabi sa kasamang nakahandusay. Tatay, hindi na pwede ang mga nangyayari. Paano kung isang hukbo na ang sumugod sa atin? Paano kung sobrang dami na? Tay, ayokong umabot sa ganon. Baka mapuruhan tayo at hindi na kayanin. Anong sinasabi mo, Rafael? Ibenta na lang natin ang lupa. Hindi, tay. Hindi ko gustong ibenta mo ang lupa. Mahal ko ang lugar na ito. Hindi na nga ako mahiwalay dito eh. Ang ibig ko pong sabihin, puntahan na natin ang negosyante. Harapin natin siya at pakiusapan. Sa ngayon masasabi nating maayos pa dahil tayo lang ang ginagambala ng pinapadala niyang nilalang. Paano kung sa susunod, madamay ang mga kapitbahay natin? Malaking problema kapag nagkaganon tayo. Alam kong hindi mo rin nais na may madamay na iba. Sang-ayon si Mang Rodolfo sa sinabi ng anak. Nang sumunod na araw naganda na sila sa planong pagharap. Nang dumalaw muli ang kapatid na si Mang Dionisio, sinundan nila ito pauwi at nalaman ang negosyante ay si Don Ramon. Isang tanyag na negosyante sa lugar noong kapanahunan ng kanilang mga magulang.
Maraming usap-usapan patungkol sa Don. Nasangkot sa iba't ibang lihim na krimen. Pero dahil walang sapat na ebidensya, malaya pa rin itong nakakakilos. Ang pinakamalala sa lahat, ang balitang may nakakita rito sa anyong aswang. Wala nga lang naniwala dahil ang nagsabi ay si Moyang, isang baliw sa baryo. Matapos lumaganap ang usaping iyon, hindi na rin mahagilap si Moyang. Pagkarating sa pabrika ni Don Ramon, hindi muna sila sumugod kagad dahil marami ang tauhang nakapaligid. Isa pa, wala silang planong manggulo sa lugar. Aalamin lang kung sino ang negosyante upang mapagplanuhan ang susunod na hakbang. Ay, sayang naman. Sana pinuntahan na natin yung dun eh. Malay mo madaan natin sa maayos na usapan. Hindi. Hindi, Rafael. Kilala ko si Don Ramon noong kabataan ko pa. Simula nang magkamuwang ako, naririnig ko na ang pangalan niya. Hindi siya madaling pakiusapan. Isa siyang malupit at barahas. Aswang ang matandang yan. Napansin ko nga rin yan, tay. Ang inaalala ko pa si Tio Dionisio. Paano kung saktan siya ng Don? Hindi natin alam ang tunay na dahilan ni Tio Dionisio. Baka may pinangahawakan yung Don sa kanya. Isa pa yan. Isa pa yung chewin mong yan. Ngayong matanda na, ay saka pa tumigas yung ulo. Hindi rin talaga nag-iisip, no? Walang utak. Kakampi sa aswang pa talaga. Nasa talampakan yata yung utak ng matandang yun eh. Tatay naman, oo, nakakainis talaga yung ginagawa ni Tio. Pero hindi po ba dapat nating alamin muna kung sino ang may gustong maibenta ang lupa? Siya ba o yung negosyante? Kung meron bang pinanghahawakan ng Don sa kanya. Medyo kilala ko din si Tio eh. Hindi naman ganun kasama yun. Kamunti ka nang makalimutan ni Mang Rodolfo ang tungkol sa bagay na yun. Mabuti na lamang pinaalala ng anak. Kung hindi, baka sa susunod na pagkikita nila ng kapatid, pisikala na ang mangyari sa kanya. Galit na galit siya kay Dionisio. Pero dapat munang alamin kung ano ang katotohanan. Inantay niya ang muling pagdalaw ng kapatid. Pero lumipas na lamang ang 3 araw ay wala itong paramdam. Hindi na rin nagpapadala ng aswang si Don Ramon. Naisip namang Rodolfo na baka ito na ang umayaw matapos ang ilang ulit na hindian. Dahil dito, ibinaling niya ang atensyon sa gawain sa sagingan. May bunga na maaaring anihin at may suki na nag-iintay. Pasado 8:00 nang matapos ang pamumutol. Hapon na nagsimula dahil hindi nakapagsabi kagad ang suki. Hinakot na lamang nila Rafael ang buwig patungo sa bahay upang maiayos sa lagayan. Nang isang buwig na lamang ang natira, si Rafael na ang kumarga. Niligpit na lang din ni Mang Rodolfo ang patalim na ginamit. Pero bago matapos, bigla siyang napalingon nang may kung anong dumaan sa likuran. Nanindig kagad ang kanyang mga balahibo. Nang tignan ng tangan ay aktibo ito. Mula sa sako, inilabas niya ang patalim at inobserba ng paligid. May nakikita siyang figura na palipat-lipat sa mga puno ng saging. Matindi ang pag-alingasaw ng amoy na kahit siya ay halos maduwal na. Tay, ayos lang ho ba kayo? Napakabaho ah. Siguradong aswang yun. Maging si Rafael ay naalerto sa amoy. Hawak-hawak na nito ang kanyang patalim. Tay, sandali lang. Kailangan kong kunin ang buntot ng pagi. Sa pag-alis ni Rafael, saka namang umatake ang aswang. Dire-diretso sa pagsalakay kay Mang Rodolfo. Naging handa naman ang antingero. Tinapos kagad ang nilalang. Sa kanyang pag-ilag, isinabay ang pagsaksak ng hawak na patalim na tumagos pa sa lalamunan nito. Kagad bumulagta sa lupa ang aswang.
Pagbalik ni Rafael ay tapos na ang sagupaan. Anong nangyari, tay? Tapos na kaagad? Kakabalik ko lang eh. Sana man lang inantay mo ko. Nakakita na ako ng pagkakataon para patayin ang nilalang. Alam nga namang antayin pa kita. Kumuha ka na lang ng pala. Magukay nang mailigpit natin ang katawan niyan. Sus Mariosep po. Ikaw na nga yung pinerwisyo. Ikaw pa'y maglilibig. Naku naman talagang buhay to. Matapos maisaayos ang katawan ng aswang, nagliligpit pa lamang sila ng mga kagamitan. May narinig na namang sigaw mula sa kung saan. Humingi ng saklolo. Batay sa ingay, parang hinahabol ng kung ano at takot na takot. Rafael, iuwi mo tong mga gamit sa bahay. Ako na ang aalis para alamin kung anong ingay na yon. Magpahinga ka na. Huwag ka nang sumunod. Kaya ko na to. Pinuntahan ni Mang Rodolfo ang pinagmumula ng sigaw para sumaklolo. Sa kakawyan malapit sa ilog, natagpuan niya ang babae. Natatarantang tumatakbo palayo sa humahabol na aswang. Kamuntikan pa itong madali. Mabuti na lang at naabutan niya. Naipagtanggol ang babae, pero naisahan siya ng nilalang. Tumilapon ng matanda. Nahirapang bumangon dahil tumama ang likuran sa bato. Nataranta si Mang Rodolfo. Kitang-kita niyang lumalapit na ang nilalang sa kanya. Ilang sandali pa, bigla na lamang bumagsak ang aswang. Mabuti na lamang dumating si Rafael sa lugar. Merong sumaklolo sa kanya. Hoy, dadaan ka muna sa akin bago mo masaktan ng tatay ko. Ano tay? Masyado kasing kampante. Sakit ng likod mo no? Hindi ka na bumabata tay, tumatanda ka na. Habang walang tigil sa paghampas ng buntot page sa nilalang, saka lamang niya tinigilan ng hindi na gumagalaw. Tinulungan niyang makatayo si Mang Rodolfo. Sinuri din ang kalagayan ng babaeng biktima. Binibini, saan ka ba nang galing? Kababae mong tao, gumagala ka pa ng gabi. Delikado sa lugar na ito. Maraming gumagalang masamang loob. Hindi lang tao, kahit elemento at mga nilalang kagaya ng humabol sa'yo. Kung maaari sana, dapat hindi ka lumalabas ng ganitong oras eh. Kasi galing ako sa trabaho. Ginabi sa pag-uwi dahil walang masakyan eh. Naglakad lang ho ako. Nakasalubong ko yung dalawang lalaki. Napansin ko na lang, iba na yung itsura nila tapos sumusunod sa akin. Teka, tama bang narinig ko dalawang lalaki? Kung ganon may isa pa. Nasaan kaya yon? Siguro tayo yun yung sumalakay sa atin sa sagingan. Posible naman na magkasamang dalawang aswang na yan eh. Tapos nung nakita tong babae, lumis na yung isa. O siya, maiba ako. Taga saan ka ba? Ihatid ka na namin para ligtas kang makauwi. Nasa malapit lang ang bahay ng babae kaya naihatid kagad. Binalikan nila ang katawan ng aswang. Pero huli na dahil nawala na ito. Nagtataka sila. Pero matapos makita ang bakas ng isang pares ng yapak sa lupa, naisip nila na may kasama pa ang aswang na siyang sumagip sa bangkay. Rafael, bukas sa bukas, makikipagkita ako kay Don Ramon. Talagang hindi niya tayo tatantanan. Ibang usapin na ito dahil may nadadamay na tao. Kinabukasan maagang nag-ayos si Mang Rodolfo at Rafael para puntahan si Don Ramon. Pero hindi na nagawa dahil dumating si Mang Dionisio at kasama na ito. Tatay, hindi na yata kailangan. Siya na mismo ang lumapit sa atin. Nang makita ang dalawang panauhin, nagmamadali namang lumabas si Mang Rodolfo upang malaman ang sinasabi ng anak. Sa labas na rin sila nag-usap. May kalayuan nga si Don Ramon dahil naaapektuhan sa tangan ni Mang Rodolfo. Idagdag pa si Rafael. Nakatitig lang sa Don habang maigpit ang pagkakahawak sa buntot pagi.
Hindi nyo naman kailangan magbanta. Nandito na si Don Ramon para makipag-usap. Ibaba nyo ang pangontra para makalapit siya. Mawalang galang na ho, Teo. Hindi namin ibababa ni tatay ang pangontra para lang sa taong yan. Gusto ko nang patayin yan ngayon eh. Hindi lang kami ang ginugulo ng damuhong yan nang dadamay na siya ng mga inosente. Rafael, magdahan-dahan ka ng pananalita mo ha. Mas matanda si Don Ramon sa'yo. Konting respeto naman. Respeto? Komedyante ka ba? Ang respeto ay hindi lang ibinibigay dahil sa katandaan. Ito ay kinukuha. Bakit ko rerespetuhin ang isang nilalang na may kaluluwang halang? Mas mabuti pang magpakamatay na lang ako. Tama si Rafael, Dionisio. At saka, paano mo naging amo ang hayop na yan? Alam mo kung anong klase ng tao siya. Pero bakit parang mas iginagalang mo pa kaysa sa aming mga kadugo mo? Binantaan ka ba niya? Anong hawak niya sa'yo? Rodolfo, gusto lang naman bumili ng lupa ni Don Ramon. Ang lupain natin ang napili niya dahil malawak at sagana sa pananim. Nais niyang mapalawak ang negosyong hawak, kaya naman pumayag ka na. Makatarungan naman ang presyong ibibigay niya. Patayin mo na lang ako, Dionisio. Kailanman hindi ko ibebenta ang lupa ng ating angkada. Magkamatayan na tayo! Inilapag ni Mang Rodolfo ang kutsilyo sa harapan ng kapatid. Hindi yon inasahan ni Mang Dionisio. Kalaunan, umalis na rin nang makitang lumakad palayo si Don Ramon. Ganyan nga, umalis ka. Huwag ka nang babalik dito. Hindi porket mayaman kang negosyante, basta-basta ka nalang maninindak. Rafael, tama na. Huwag kang magsayang ng laway sa mga yan. Halika na. Maglinis na tayo ng taniman. Habang abala ang mga kamay sa gawain, lumilipad naman ang isip ni Mang Rodolfo. Hindi maiwasang mag-isip kung paano naging magkaibigan si Don Ramon at Mang Dionisio. Kung tutusin, minsan ang nagkasagutan ang dalawa nung nakita ng kanyang kapatid na pinagnanasaan ng matandang yun ang panganay na anak. Halos magkamatayan pa sila ng araw na yun. Kaso nga lang sa mga nakikita niya sa kasalukuyan, mukhang nagkamabutihan ang dalawa. Lumipas ang mga araw na yun lang ang nasa isip ni Mang Rodolfo hanggang sa umabot sa punto. Nalaman niya ang katotohanan dahil sa palihim na kilos ni Rafael. Tatay Rodolfo, tatay, may balita ako. Nalaman ko na ang katotohanan. Bagya namang nainis si Mang Rodolfo dahil binulabog siya sa pagtatrabaho. Ano ba naman yan? Siguraduhin mo magandang balita yan ha. Mamaya puro kalokohan na naman yung sasabihin mo, malilintikan ka sa akin. Tatay, talagang naipit lang si Tio Dionisio. Biktima siya ni Don Ramon. Sila ng anak niya. Si Ate Malagring ay hawak ng lintik na yon. Gustong mapangasawa ng matanda si ate. Ayaw pumayag ni Tio kaya dinakip niya. Hindi mabawi hanggat hindi na ibebenta ang lupa. Aba talagang sira ulong doon. Sigurado ka ba, Rafael? Kung gano'n, halika na. Tulungan natin ang pinsan at tsuhin mo. Hindi man akalain ni Mang Rodolfo na yun pala ang dahilan. Hindi na rin siya nagtaka dahil nangyari na ito noon. Likas kasing maganda ang pamangkin ng si Malagring. Kinahuhumalingan ng lahat ng kalalakihan. Isa na rito ang matandang Don. Magmula nang lumipat si Mang Dionisio sa ibang lugar, wala na siyang balita sa dalaga. Ngayon na lamang at naging bihag pa ng aswang. Dumiretso sila Mang Rodolfo sa pamamahay ng kapatid. Naabutan niya itong mag-isa. Humahagulgol habang nakahawak sa litrato ng anak. Dito na rin sila nagkalinawan. Ipinagtapat ang katotohanan. Hindi na kaya pa ni Mang Dionisio ang sitwasyon. Kaya naglakas loob na humingi ng tulong sa kapatid. Isa ka pang matanda ka eh. Hindi mo sinabi sa akin kaagad. Alam mo naman na kaya kong labanan yung Ramon na yun eh.
Nasaan si Milagring? Nasaan ang pamangkin ko? Na kay Don Ramon nga. Tulungan mo ang anak ko, kunin mo siya, bawiin niyo. Tama na. Manahimik ka nga, naiinis pa rin ako sa'yo eh. Mas lalo lang din nadadagdagan ang galit ko dahil hindi ka nagsabi kagad. Tandaan mo rin, kapag may nangyaring masama sa pamangkin ko, malalagot ka sa akin. Ikaw ang ama. Pumayag kang makuha ang anak mo. Wala kang kwenta. Hindi na mapigil ang galit ni Mang Rodolfo. Mula sa bahay ng kapatid, dumiretso siya sa lugar ni Don Ramon. Sa bahay niya na nagpunta dahil walang tao sa pabrika. Sakto naman na walang bantay dahil bawat linggo, pinapayagan ng Don na maglakwat siya ang kanyang mga tauhan. Walang kahirap-hirap na napasok ni Mang Rodolfo. Natagpuan niya ang pamangkin na umiiyak sa isang kwarto. Itatakas na sana nang biglang lumitaw ang Don. Masama ang titig sa kanya. Nandito na pala ang anak ng yumao kong kaibigan. Alam mo ba, pwede kitang ipadampot sa otoridad dahil sa ginawa mong pagpasok sa bahay ko. Hoy Mangmang, alam mo ba pwede din kitang patayin ngayon dahil sa ginawa mo sa pamangkin ko? Ang lakas ng loob mong gamitin ang bata para lang makuha kung anong gusto mo. At isa pa, hindi kayo naging magkaibigan ng tatay ko. Bakit ba ayaw mong ibenta ang lupa, Rodolfo? May tinatago ka ba sa taniman? Anong sekreto ang naroon para maging masagana ang pananim mo? Kahit bagyo hindi natitinag. At bakit sa dinabi namin ng lupang pwede mong bilhin, lupain pa namin? Kung sasabihin ko sa'yo, hindi na magiging sekreto, Mangmang. Pero tinitiyak ko, kapag nagpumilit ka pa, ang sagingan mismo ang papatay sa'yo. Lingid sa kalaman ng lahat, ang puso ng saging na nagbigay ng mutya kay Mang Rodolfo, nabubuhay pa hanggang sa ngayon. Nasa kalagitnaan ng taniman, kailanman wala pang nakakitang ibang tao maliban sa kanya. Hindi rin ito napapansin ni Rafael dahil sa mata ng ordinaryong tao ang meron siya. Isa lamang itong puso ng saging. Aktibo pa rin kahit nailuwa na ang mutya. Kung merong maramdamang panganib sa lugar, hindi na makakalabas ng sagingan dahil sa bisa ng puso. Nasubukan na ito ni Mang Rodolfo ng unang inkwentro sa nilalang. Napadpad sila sa nasabing lugar. Napansin niya na lang, ito mismo ang pumatay sa nilalang. Ito rin ang sekretong matagal nang iniingatan. Ito rin ang dahilan kung bakit sagana ang taniman. Kung ayaw mong ibenta ang lupa, hindi na ako manggugulo. Umalis ka, pero iwanan mo ang dalaga. Talagang Mangmang ka. Ang dami mong pera pero wala kang utak. Hayop! Magkakamatayan muna tayo bago mo makuha ang pamangkin ko. Inihanda ni Mang Rodolfo ang sarili. Si Don Ramon naman, nasagad ang galit. Unti-unting nagbago ang anyo. Kaso nga lang bago pa siya umatake, sinakal siya ni Rafael ng buntot pagi. Nagulat pa si Mang Rodolfo, hindi napansing sumunod ang anak. Bago pa makawala ang aswang, tinaga niya hanggang sa paulit-ulit na tumagos sa katawan ng patalim. Hindi na nila pinatagal. Kaagad sinunog ang bangkay sa mismong tahanan at saka iniwanan na maging abo ang buong lugar. Dionisio, kukup-kupin ko si Milagring. Mas ligtas siya sa akin kaysa kasama mo. Hindi mo nga nagawang ipaglaban sa Don. Nasa lahi naman natin ang pagiging antigero. Pero mukhang ampun ka yata. Napakaduwag mo. Kung kukup-kupin mo si Milagring, isama mo na ako. Hindi ko gustong maiwan dito. Ayoko mag-isa. Ang sabihin mo, Tay, hindi ka nakapagbayad ng upa. Ilang buwan na hindi mo nabayaran, di ba? Pabalik-balik na si Aling Purisima. Kita mo na. Bakit ba kasi umalis ka sa atin? Ang daming problema magmula nung lumipat kayo. Pati ang bata na damay pa. O siya, mag-impake ka na. Ang sarap mong sapakin. Umuwi na tayo. Dahil sa kaganapan,
Bumalik na sa poder ni Mang Rodolfo ang kapatid at ang pamangkin. Magmula rin nang mawala si Don Ramon, wala nang gumambala sa kanila. Hindi na rin nanggulo ang mga aswang sa lugar. Hindi nalalayong mga tauhan nito ng Don. Ang huling balita nila, nagsialisan matapos makitang sunog na ang ari-arian ng Don. Iginugol ni Mang Rodolfo ang lahat ng oras sa pag-aalaga sa sagingan. Hindi lang si Rafael ang katuwang dahil nadagdagan na ng miyembro ang kanilang pamilya. Napapabilis ang gawain dahil marami ng katulong. Pero sa kabila ng pagkawala ng Don, hindi sila nagpakampante sa banta ng ibang nilalang. Manong Rodolfo, ano na? Kailan mo sasabihin yung sekreto ng sagingan nyo? Pabalik-balik na ako rito, pinapagod nyo lang ako eh. O ikaw Dante, tigil-tigilan mo si tatay ha. Kung napapagod ka na, umuwi ka. Ang aga-aga nang gugulo ka na naman eh. Umalis ka na nga, sasapakin kita. Kagaya ka din ng tatay mo, mayabang. Porkit sagana yung taniman nyo, ganyan yung ugali nyo. Mga pangit! Mukha mo! Umalis ka na, sagabal! Tatay, sa susunod na manggulo yung isang yan, bantaan nyo para tumigil. At saka ano bang sinasabi ng sekreto ng sagingan? Kaya lumalago yung pananim natin. Inaalagaan kasi natin. Kahit yung ibang tao ganyan yung sinasabi. Ano bang meron tay? Ngumiti lamang si Mang Rodolfo sa anak. Tinapik sa balikat at saka sinabihang tumulong na lamang sa mga gawain. Kahit kay Rafael, hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol sa puso ng saging. Nag-aantay siya ng tamang pagkakataon kung kailan sasabihin ang sekreto sa anak, kung kailan ipamamana ang nakuhang mutya sa puso ng saging.